Napilitan daw ang libo-libong mga jeepney driver na gumarahe muna, lalo't magtataas na naman ang presyo ng petrolyo. Masyado na raw kasing malaki ang nilalabas nilang pera sa pagpapakarga kumpara sa kinikita nila sa isang araw na pamamasada. Ang ilan, naghahanap na lang muna ng ibang pagkakakitaan, gaya ng isang tsuper na naisip magbenta na lang muna ng palamig. Sa programang ito, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na magkakasa sila ng noise barrage ngayong araw. Bahagi raw yan ng pangangalampag ng kanilang hanay sa gobyerno upang dinggin ang kanilang panawagan na suspendihin ang excise at value-added tax sa petrolyo. Hiling din ng grupo, ibasura na ang oil deregulation law. Pagkakaroon po ng mga news barrage sa mga terminal, sa mga pamilyang bayan upang talakayin at ilinaw sa ating mga mamamayan yung kasalukuyang kalagayan po natin dulot nga nitong pagtaas ng presyo ng petrol. Tutong ito sa mas malawak at mas malaking pagkilos, hindi lamang ng mga jeepney, kundi lahat ng mga pampublikong transportasyon. Yan po ang tinig ni Modi Floranda, National President ng Piston. Samantala, nanawagan po ang isang grupo sa gobyerno na magsagawa po ng audit sa mga ride-hailing firm sa gitna po ng aberya sa subsidiya. Ayon sa grupong Digital Pinoys, mayroong mga transport network company na labis-labis ang bilang ng driver sa itinakdang limit ng LTFRB. Hindi pinangalanan ng grupo ang mga kumpanyang ito. Pero dahil daw dito, libo-libong mga TNVS driver at rider ang nagpakita sa distribusyon ng subsidiya na hindi nakatanggap ng tulong pinansyal dahil wala nga sa listahan. Panawagan po ng grupo silipin ang bilang ng mga driver at kung bakit sumobra sa limit ang mga TNC network companies. Ramdam na rin daw ng mga may-ari ng mga sari-sari store ang bigat sa bulsa na dala ng pagsipa ng presyo ng petrolyo at kuryente. Sa isang tindahan sa Quezon City, umaabot ng 400 piso agad ang gasto sa gasolina kada araw para makapunta sa binibilhan ng kanilang paninda at pagde-deliver ng tubig sa mga customer. Bukod pa riyan ang mas malaking gastusin sa kuryente para mapalamig ang iba nilang paninda. Alangan naman ang may-ari ng magtaas ng presyo ng paninda sa pangambang baka humina ang benta. Pero ang isang sari-sari store nagpatong na sa presyo para mabawi ang perang napupunta sa kuryente imbes na pangkain ng pamilya. Isinusulong naman po sa Kamara ang panukalang magbibigay ng tulong pinansyal para sa minimum wage earners, mga nasa middle class, maging ang mga may maliliit na negosyo. Sa ilalim po ng agapay sa hanap buhay at operasyon ng negosyo o ahon bill, babawasan ng hanggang 3,000 piso ang kinakaltas na buwis sa mga minimum wage earners at SSS members na mas mababa sa 25,000 piso ang buwanang kita. Mayroon ding 250,000 pautang o pisong pautang para sa mga MSME at walang patong na interes. Sa ilalim din po ng nasabing panukala, mayroon ding hanggang 500 pisong diskwento sa kada tangke ng LPG. Para naman sa mga kwalipikadong negosyo at household yan. Isinusulong din dito ang pagsuspinde ng disconnection ng tubig at kuryente, maging ang pagbabayad ng loan. Halos kumpleto na raw ang Phase 1 ng rehabilitasyon ng EDSA mula Orense hanggang Rojas Boulevard. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, maaga raw natapos ng gobyerno ang pag-aayos sa mga daanan ng mga sasakyan at tanging mga sidewalk na lang daw ang kailangan tapusin. Ipapabid na rin daw ng DPWH ang rehabilitasyon ng hilagang bahagi ng EDSA mula Orense hanggang Monumento ngayong buwan. Aminado si Dizon na maaaring magkaroon ng hamon sa rehabilitasyon sa parte ng Ortigas, Cubao at Shaw Boulevard. Posibleng makaapekto rin daw sa usad ng rehabilitasyon ang tag-ulan. Pero umaasa si Dizon na matapos ang ikalawang bahagi ng EDSA rehab sa susunod na taon. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.